Paano nangyari yun? Hello? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Uy! Nandiyan ka pa ba? Tumunog ang linya. Hudyat na namatay na ang tawag, kaya napatingin ako sa hawak kong telephone. Minumulto ba ako? Saan nanggaling yung babaeng yun? Napaka-imposible naman na nasa ibang taon siya. Ano to? Palabas? Wow! Bida na ba ako? Scammer ata yun eh. Maaari mo bang ulitin ang iyong sinabi? Nandyan ka pa ba? Tinignan ko ang rotaryo na aking hawak at bahagya akong napapatulala. Saan nanggaling ang lalaki na yun? Kinuha ko ang aking kwaderno kung saan ko sinulat ang detalye ng lalaki. 20? Ano nga uli yun? Sa aking tingin, ito'y lengguwahe ng Ingles. Isa ba siyang dayuhan? Kung kababayan ko siya kay galing naman at nakapagsalita siya ng Ingles. Bagamat hindi pa ako maalam magsalita nito, ay kahit papaano nakakaintindi na rin naman ako. Dahil ang ibang ulat na aking binabasa at nakikita ay gamit ang lengguwahe na ito. Hindi ko alam kung ano ang intensyon ng lalaki na iyon sa pagtawag at hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Kinaumagahan, nagising ako na nakaupo pa rin sa tapat ng rotary phone. Ni hindi man lang ako nakalipat sa higaan ko. Ni hindi ko nga alam kung nakatulog ba ako. Siguro kakaisip sa tawag na yun. Ewan ko. Guni-guni ko lang ata yun. Coffee? Mukhang puyat na puyat ka, pre ah. Wala pa akong tulog, pre. Aba, yumayabang ka na ah. Sino naman ang di nagpapatulog sa'yo? Yan ang sana all. Gago? Wala nga. Oh, ba't nalungkot ka? Sad boy ka? Hindi, gagi pre, kasi kagabi. Di ko alam kung panaginip lang ba yun. Ano? Pabitin ka naman. Maya-maya darating na si boss. Di ba bagong lipat ako dun sa apartment dyan sa Santa Lucia? Meron kasing telephone dun, pre. Alam mo yung rotary, yung may bilog sa gitna? Oh, yung makaluma? Ano meron? Minulto ka? Gagi, di ko nga alam kung multo ba o ano. May nakausap ako dun. Tapos sabi niya, galing siyang 1898. Weird, di ba? Binato niya ako ng ballpen. Buti na lang nasa loko, tarantado to. Uy! Lakas ng tama mo! Seryoso nga, pre. Tagal din namin nag-usap nun. Uy, maganda ba? Paano ko malalaman? Kita mong tawag nga, di ba? Baka naman scam. O prank. Pinagtitripan ka lang. Seryoso nga, pre. Baka nananaginip ka lang nun. Di pre, parang totoo talaga eh. Pagising ko, nakaupo ako dun sa tapat ng telephone. Oo, baka nga pa naginip, pre. Pagod lang yan, pre. Baka nga. Pero parang totoong totoo eh. Kaya pala isipan pa rin sa akin yung nangyari kagabi. Paano kung totoong tao pala yun? Paano nangyari yun? Posible ba yun? Na makokonect ako sa ibang tao gamit yung telephone na yun? Kalokohan. Pagka uwi ko ng apartment, napatingin ako sa rotary. Guni-guni ko lang yun. Kulang ka lang sa tulog.
pangalawang ring pa lang ay napadilat na ako. Legit ba talaga to? Sinagot ko ang tawag pero walang nagsasalita. Hello? Wala akong pera. Wala kang may scam dito. Huwag mo akong istorbohin dahil natutulog yung tao. Lakas ng tama mo. Hating gabi na at oras na pagtulog saka tumatawag. Sandali lang. Ako ulit to. Si Celeste. Tumunog din sa akin itong telepono. Hindi ako agad nakapagsalita dahil nagsalita ka kagad at mukhang galit ka. Ha? Celeste? Yung nakausap ko kagabi. Parang napaka-imposible naman magkausap ulit tayo. Salita ka nga ulit. Si Celeste ito. Gagi. Totoo nga. Okay, sige. Sabihin natin na totoo ka at totoo tong tawag na to. Bakit ka nakakatawag? Hindi ko rin alam kung bakit at nagtataka rin ako kung paanong nangyari ito. Hindi ka ba manghihingi ng tulong? Tulong? Ukol saan? Okay. Ano nga ulit yung last na pinag-usapan natin? Totoo ba lahat ng sinabi mo? Na year 1898 dyan sa inyo? Oo. Sa katunayan nga, Marso 28, 1898 na. Lalim mo naman magsalita, di ko maintindihan. Saglit nga, hindi ko pa alam ang iyong pangalan. Ano nga ang iyong pangalan? Ako si Ellie. Ellie Montoya. At ang iyong edad ay? 27. Ikaw ba, Celeste? 25. Di naman pala nagkakalayo. Ano naman ang iyong pinagkakitaan? Isa akong arkitekto. Ikaw? Ako naman ay mamamahayag. Wow! Bigatin! Hindi isa ka sa mga journalist na pinaglalaban mo pala bansa natin dyan ngayon. Ha? Ay, wala. Pasensya ka na pala kanina. Nasigawan kita. Baka kasi scam ka eh. Pero teka. Sigurado ka ba hindi mo ako pinagtitripan o niloloko? Hindi kita niloloko. Maski ako ay gulat na gulat din at nagtataka kung totoo ba ito at paano ito nangyayari. Okay. Sabi mo eh. Kailan ang iyong kapanganakan? Abril 11, 1998. Sinearch ko pa yan dahil napakalalim ng Tagalog niya. Sa bagay, year 1898 eh. Ni magulang ko hindi pa buhay niyang panahon na yan. Ako naman ay Enero 11, 1878. Lolam na pala kita. Grabe, 125 years tanda mo sa akin. Ha? Hindi ko maintindihan ang iyong sinasabi, Ellie. Ay wala, nagbibilang lang ako. Ganun ba? Sa ating... namatay ulit yung call. Saglit akong nag-isip at naisip buksan ang laptop ko para mag-conduct ng research. Baka naman yung kaluluwa ni Celeste ang nanghihingi ng tulong. Kakaiba ng multo ngayon sa tawag na humihingi ng tulong. Nag-try ako mag-search ng Celeste Navarro. Pero walang lumalabas na result.
Celeste Navarro. Meron man akong nahahanap, ay malamang di connected sa kanya. Kasi yung year ay malapit sa taon na 2025. Celeste Navarro. Wala. Celeste Navarro, journalist. Journalist, 1898. Celeste Navarro apartment. Santa Lucia apartment. Apartment in Santa Lucia during 1898. Ayun! May isang article na lumabas. Listahan ng mga sunog na nangyari sa bansa in the past years. Sunog sa Santa Lucia noong 1898. Sunog? Kinlik at binasa ko ang article. A massive fire broke out in Santa Lucia apartment, Manila on April 19, 1898, killing 4 people and leaving 6 others injured. While the exact cause of the fire was not determined, there is a speculation that it may have been intentional, as the intended target is resided in the building. Huh? Nagkaroon ng sunog dito sa apartment ko noong April 19, 1898. Paano nangyari yun? Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.